Kath, may pasabog na pinaghahandaan mga kasombreros. Tapos anong ganap niya sa kanyang birthday? 3 days to go mga kasombreros ay kaarawan na ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. Pero bago yan, marami tayong minor items, especially kay Alden mga kasombreros. Doon sa may BYD niya, in-interview pala sila doon, no, mga kasombreros. Si Nico, si Alden, si Will Dasovich, mga kasombreros. So sila talaga yung tatlong faces ng BYD. Tapos wala pang boses mga kasombreros dito sa kanilang interview. Pero baka later ay magpa-publish din sila nung mismong video na may boses nila during interview mga kasombreros. So ako po yung nag-voice over ng mag-alas 4 ng hapon, March 23, 2026 mga kasombreros. So baka later or sooner or later mga kasombreros ay may boses na ito na ipapublish mga kasombreros or ipapost ng mga admin. Tapos yung reviews ko ni Alden nag-post kanina ng panibagong update, no, or panibagong pictures at saka teaser mga kasombreros dito nga sa Ribisco Crackers, na kung saan si Alden ang isa si Alden sa mga brand ambassadors kasama si kuya niya Luis. 5 hours ago, posted ng Ribisco Crackers para may pasobra sa work, simulan ang araw na may pasobra kasama ang Ribisco Crackers. Sa laki, dami at sarap, ready kang humataw buong araw. Tapos sa pictures ni CEO at saka Director Alden mga kasombreros dito, of course, ay binibida-bida ang Ribisco Crackers mga kasombreros. Grabe, no? Isa sa pinaka lagarista itong si Alden mga kasombreros, kasama ang kanyang mga brands na in-endorse, no? Talagang busy araw-araw at saka hindi nawawalan ng pasabog itong si Alden mga kasombreros. So doon kagabi sa may Stars on the Floor mga kasombreros, di ba pinasample or on the spot ni Marian si Alden mga kasombreros doon nga sa acting niya na dito na hindi lang sa sayawan kundi sa actingan din po mga kasombreros. Magaling si Phenomenal Box Office Cinema King, no? And of course, inulan nyo ng positive feedback at comments ng mga netizens sa mga customers. Ang galing. Tapos mga heart, ang daming mga heart at saka mga emoji mga kasombreros. Sabi ng isa dito, si Rilo, sabi niya, parang may pinaghuhugutan. Tapos crying emojis mga kasombreros. Tapos yung isa dito ay always happy. Sabi niya, ang galing. Tapos basta marami ang nag-comment mga customers dito sa skill ni Alden sa acting na on the spot, no? Talagang kayang-kaya niya umiyak, no? No doubt na siya ay box office king at saka best actor na awardees mga kasombreros, si Soiti. Sabi dito ni Pinay in Switzerland, kung hindi sayaw sa actingan naman nadali ni Yan si Alden. So kung hindi nga naman sa actingan hindi naman sa sayaw, ay sa actingan naman na on the spot si Alden ng kanyang ate Yan. Tapos may isa pang video dito mga kasombreros doon sa BYD na ayos ni Alden yung kanyang buhok mga kasombreros, na tapos to the rescue naman si Mama Ten, no, mga kasombreros. So talagang bihis na bihis at saka alagang-alaga ni Mama Ten si Alden mga kasombreros. So kung kaya siguro hindi na nami-miss ni Alden magkaroon ng or hindi niya parang priority muna ang girlfriend, kasi alagang-alaga din ni Mama Ten at saka ni Lisa mga kasombreros. So tapos ito si Jason Starr ay talagang ayaw tumigil. May mga pinost na naman siya na bagong mga pictures ng Kath din na edited mga kasombreros. Lilinawin ko, edited mga kasombreros dun sa birthday nga ni Kath mga kasombreros. So dalawa yung pasabog na naman niya dito. 8 hours ago may nanalo na deadma sa mga bashers, Catherine Bernardo at Alden Richards, no? Dito ay kinis ni grabe, 407 likes mga kasombreros. 8 hours ago pa lang niya pinost. Dito ay hinalikan ni Alden si Kath kunwari sa
kanyang pisngi. Tapos may hawak-hawak na cake. Tapos yung isa naman dito ay 14 hours ago. Buhat-buhat naman ni grabing daming likes. So 8,700 likes mga kasembreros. So dito ay buhat naman ni Alden, kunwari si Kath. Tapos sobrang masaya sina Kath at saka si Alden mga kasembreros dito sa kanyang birthday naganap na parang totoo, no? Pero of course ito ay edited lamang. 14 hours ago, hawak mo na ang beat, Alden, huwag mo nang bibitawan si Catherine. Sabing ganoon ni Jason Star mga kasembreros. So ito po ay edited picture ni Kath and Alden mga kasembreros. Tapos ang Sparkle GMA Artist Center at saka si Alden Richards, of course, ay pinost nila 3 hours ago. Ito naman yung pictures ni Alden bago yung race or bago yung pagsisimula ng BYD competition mga kasembreros. Scenes before the race, the calm before the kilometers. Here's a look at Asia's multimedia star and BYD Cars PH Ambassador Alden Richards before completing the BYD Ironman 70.3 Davao mga kasembreros. Tapos dito ay tinuturo ni Alden yung kanyang isa sa mga pictures ay tinuturo ni Alden yung kanyang apelyido, no? Fulkerson mga kasembreros. Fulkerson Richards. Fulkerson Richard mga kasembreros. So ito po ay shinare din po ng admin, no, ni Alden Richards. Ito pa yung bago yung main events mga kasembreros ng ng BYD, na kung saan nga ay sila ay nagtapos ng sa ikapitong place out of 75 competitors or team kasi ito, no? So kung 75 teams, ang dami, no? Mga kasembreros, 75 teams. Tapos sa isang team, ilan yon? 6. Kasi relay ni 6 or 5 mga kasembreros. So talagang sa kalam, no, ang Team Kath din mga kasembreros. Tapos ito, ang cute ng mga nagbabantay doon sa may, di ba sa highway na kung saan dadaan nga sina Alden mga kasembreros. So ang mga ano dito, ang mga nagbabantay ng, dito, parang mga staff ng BYD mga kasembreros. Sumasayaw sila ng hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan. Tapos yung caption nila doon, Alden, nandito lang kami sa U-turn. Parang inaantay pa lang nila si Alden dito mga kasembreros nila ate, pero hindi na nakuhaan si Alden dito sa video. Tapos yun nga, no, talaga ang kulit lang kasi inaantay nila si Phenomenal Box Office Cinema King na dumaan. Sabi nila ay andito lang kami sa U-turn daw, no, sabi ni na ate mga kasembreros. Tapos ito pinost ito ng Aldenizia mga kasembreros sa kanilang TikTok account. Tapos kinongrats nila of course sina Will, Alden at si Nico mga kasembreros. So ito na yung time na nagyakapan sila, pero ibang fan kasi yung nag-upload nito sa TikTok account mga kasembreros. So parang admin ni Alden mga kasembreros, kung kaya ay sinasama natin sa ating dito sa ating items ngayon mga kasembreros. Tapos yung Stars on the Floor, 1 hour ago mga kasembreros, pinost yung host nila noon, of course si multimedia star mga kasembreros, yung Stars on the Floor mismo na page sa Facebook mga kasembreros. Dance Universe, our host for Stars on the Floor SOTF, mas pinatindi. So ito pala yung hashtag nila kagabi, no? Asia's multimedia star and box office king Alden Richards. So Sunday 7:15 PM mga kasembreros. So kagabi nila ito pinost bago yung or kahapon pala, no, late ko na kita mga kasembreros. So tapos next item natin ito pinost din ni Jen Camero, yung ating thumbnail sa YouTube, no, mga kasembreros. So ito yung YouTube natin na yung YouTube thumbnail natin na may title na Alden na sa birthday ni Kath kagabi, kaya pala nag-check-in sa Pampanga. Question mark ito, no, na sinabi natin ay hindi natin ito confirm talaga mga kasembreros.
So sabi ni Jen, huli, Alden Richards spotted sa sikretong birthday party ni Catherine Bernardo sa Pampanga kagabi. Pasabog nag-check-in pa ang aktor sa isang hotel para lang makasama ang tayong mahal sa buhay. Nga, ang katotohanan ay lumabas na ngayon. Ay nga, sabi nga. Pero dito confirmed mga kasombrero sa according ko dun sa sinabi ko sa video. Sana nga naman magaling naman niya magtago si Kath dahil hanggang ngayon hindi pa naman nilantad ang katotohanan. So, as I've mentioned ay hindi ito confirmed. Tapos ito na nga major item tayo mga kasombreros kung may pinaghahandaan ba si Ma'am Catherine na pasabog, no? Dito nga ay nasa stage si Kath tapos parang tinuturuan siya ng siguro production manager or ng staff na naka-assign doon sa arrangement ng stage or something. Tapos dito ay naka-black si Kath, in-instructionan siya of course. Tapos para may pinaghahandaan siya mga kasombreros during ito ng rehearsal. Tapos yun, parang rarampa kunwari si Ma'am Catherine. Tapos yun, so alam natin as we can see sa video ay tinuturuan si Kath and all mga kasombreros. Pero ito po ay kung ako po ay tama, ito po ang time na nagre-rehearse sila sa bench nung body of work mga kasombreros na kung saan nga sila ni Alden yung finale mga kasombreros. So yun, pero tandang-tanda ko ang video na ito, kakapost lang kasi ng isang admin sa TikTok mga kasombreros 3 hours ago if I'm not mistaken, itong video na ito. So alam ko, parang recall ito kasi 'di ba March 20, parang March 21 yung March 22, 21. So parang March 21 mga kasombreros 2025 yung bench body of work nga ni na Alden mga kasombreros na kung saan sila ni Kath ang main faces ng bench mga kasombreros as requested ni Sir Ben Chan mga kasombreros. So ito yung kanilang rehearsal time or pagpa-practice mga kasombreros sa entablado. So talagang si Ma'am Catherine, no? Hindi sila yata nagkasabay dito ng ng rehearsal mga kasombreros, pero alam natin yung nangyari, no? During backstage at saka dun sa may mismong event, sila yung main faces talaga mga kasombreros ng bench at that time. Tapos ito mga yun, marami nag-iisip kung ano yung ganap ni Kath sa kanyang birthday kasi nga 3 days to go ay birthday na ni Kath mga kasombreros. So abang-abang tayo ng pasabog at saka ganap, no, ni Ma'am Catherine mga kasombreros. So turning point kasi ito sa kanya kasi goodbye na siya sa 20s, hello 30s na siya mga kasombreros. So talagang alam kong may pasabog at malaking event talaga yung gagawin dito para kay Catherine mga kasombreros. So yung Instagram ni Mami Min ay tahimik din po. So alam kong busy rin siya siguro, no, sa paghahanda sa mga bagay-bagay mga kasombreros, especially sa birthday nga at kaarawan ng kanilang bunso. So bunso pa siya tapos 30 na mga kasombreros. So kung kaya malaking handaan at festive yung celebration dito mga kasombreros. Kasi nga parang siya, no, parang basta parang doble-doble yung reasons nila mga kasombreros para magkaroon ng bonggang handaan. Nung 2024 nga, 'di ba, bongga yung handaan nila. Kasi house blessing din po yun mga kasombreros. So parang dalawa rin yung handaan mga kasombreros. So yun, pero ngayon alam kong malaki din yung kanilang So pwede rin naman na medyo tahimik lang ang celebration ni Kath mga kasombreros, pero abang-abang tayo sa mga gagawin ni Phenomenal Box Office Cinema Queen at ng buong Bernardo family para sa kanilang bunso, no, na dalaga mga kasombreros. So dalawa pa silang walang partner sa buhay, si ate niya Kay at saka si ate niya
si ate niya kay at saka siya mga kasembreros. So yun po, no. So abang-abang tayo. So ako man ay nag-aabang ng ito ng kaganapan ni Ma'am Catherine sa kanyang birthday celebration. Tapos ito, ang Sparkle Jamie Artist Center ay nag-post ulit. Ito naman yung time na ng pagkatapos na ng BYD competition mga kasembres. 23 hours ago, a milestone unlocked. Congratulations again to Alden Richards for finishing his first ever triathlon relay at the BYD Ironman 70.3 Davao. Here are a few moments from his strong race. So tapos pictures ni Soiti at ng kanyang buong team doon sa BYD race or BYD Ironman competition mga kasembreros. So talagang ang dami, no? Ang dami nag-feature kay Alden mga kasembreros. So pinipili ko na lang talaga yung isasama natin sa ating items, no? Kung sino yung ating ilalagay at isasama kasi nga sa sobrang dami. Kasi sikat kasi itong Ironman yung triathlon ito or BYD competition. So ang BYD na nag-grocery nga ako nung nakarang araw ay or kanina mga kasembreros ay narinig ko yung mga yung mga sales lady at saka mga sales boy doon na pinag-uusapan nila yung BYD na electronic vehicle siya mga kasembreros. So para siya para siyang rechargeable, no, na hindi na kailangan ng maraming gas or gasolina mga kasembreros or fuel. So maganda nga siya, no, kapag ganoon mga kasembreros. So level up, no, talagang sikat pala itong BYD mga kasembreros, especially dito sa Davao kasi nga dito yung kanilang parang launching no, na nagkaroon sila ng competition na triathlon mga kasembreros. So isa pala yun sa mga techniques, no, parang marketing strategy din ng BYD para mas lalong maging sikat yung tatak ng kanilang kotse or mga vehicles mga kasembreros. So si Alden bumili na ng kanya na BYD na parang truck car mga kasembreros yung kanyang tipo or type, no. So yun, nauna na si multimedia star na bumili. So alam kong mas marami pang bibili sa susunod mga kasembreros. Kasi nga ay sikat, no, naging parang unti-unti siya makikilala mga kasembreros yung BYD na electric vehicle mga kasembreros. So good job, no, sa team ni na Alden at saka ni Nico at saka ni Will Dasevich mga kasembreros. So milestone nga talaga ito. Hindi lamang sa mga mismong triathletes kundi kaya Alden Richards din po mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Catden items. May piplay ba ako? So itong isa baka yun, so may piplay akong video pala dito mga kasembreros. Tapos pakinggan natin of course ang salita ng Diyos na sobrang mahalaga po sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Quarterfinal for the 50 to 54. You may have all the medals. But you don't have the Richard Dasovich Bolsico effect. Precision meets... Wait. Whatever Will is doing. Hi Jen, how are you? Hey, Nico. Can you help me break my PR today? Of course. Let's do it. Thank you. Let's go.
Stop. I'm thinking I'm good now. I hit my PR. Okay. Let's go cool down. Alright. Will, you're late. Jasmine is swimming already. Let's go. Bro, chill. I got this. Go. Hey, Alden! Woo! Come on, Alden. Fast. Mabilis. Come on, pedal like you're running away from a bill. You may have all the medals, but you don't have the Richard Dasovich Bolsico effect. Precision meets. Wait. Whatever Will is doing. Okay, I think they're just happy because according to coach, they achieved their PR today. So good job, guys. There you go. Thank you, coach. Sobrang the best ng ating Word of God. Ang title natin ay Ituro sa mga anak. Deuteronomy chapter 6, verses 6 hanggang 7. And these words which I command, Moses speaking, command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children and shall talk to them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Grabe mga kasembreros, no? Napaka-the best nito sa ating buhay, especially kapag magulang tayo. Meron tayong dapat sense of legacy. Kaya yung legacy na iyon, hindi lamang yun yung may kayamanan ka or may pera ka, may iiwanan kang property, for example, sa mga anak mo, or may iiwan kang mga kayamanan, no, mga kasembreros, sa mga anak mo, no. So hindi lamang po 'yon kasi yes, tama na may property, blessing yun sa Panginoon kapag may pera or may mana na iiwan ang tao, no, sa kanyang mga anak kapag namatay na sila. Blessing din yun sa Panginoon, mga kasembreros. Pero habang tayo nabubuhay bilang magulang, dapat yung ating yung ating legacy na iiwan sa ating mga susunod na henerasyon ay hindi pera. Okay, kapag may pera, okay lang 'yon, mga kasus, no? Bonus na 'yon. Pero ang pinakamahalaga talaga sa lahat ay ang salita ng Panginoon. Okay, the greatest commandments, mga kasembreros, no, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor or your fellow people as you love yourself, mga kasembreros. So ganoon po siya, no, kasi nga ay yun yung purpose ng buhay. Okay, may pera tayo, yes, magagamit natin sila. May property tayo, yes, bonus yun, blessing sa Panginoon, mula sa Panginoon. Magagamit din natin, no? Kasi nga kapag wala tayong property, hindi tayo makapagtayo ng simbahan, for example, para sa Panginoon. Wala tayong pera, hindi rin uusad ang simbahan or kasi kailangan ng pera, kahit sa organization, mga kasembreros, kailangan talaga ng pera, no? Sa simbahan, no, pagbabayad ng kuryente, ng tubig, no, or mag-aalaga doon sa simbahan, tagalinis ng simbahan, so kailangan may pagkain or may yan. So lahat ng tao dito, may tax din, no, yung mga lote or yung property, mga kasembreros. So kailangan meron siyang yung pera, kahit sa organization ay talagang kailangan po yan. Ikaw nga, tayo nga, di ba? Kumakain tayo kahit na individual lang tayo, mga customers, kahit na matanda na,
mga kasembreros na uugod-ugod na ay kailangan kumain. So, kailangan din ng pera. So, as simple as that. So, lahat tayo ay dapat kung kailangan natin ng pera. Kailangan natin ng pera, but that is not, isa lang yan sa mga blessing ng Panginoon, mga kasembreros. Isa lang yan sa mga blessings ng Panginoon. But more than the legacy, no, more than the property, the wealth, or the kayamanan that we can leave, no, as legacy to our children or to the next generation, ay ang salita ng Panginoon, mga kasembreros. Ito yung in-emphasize dito ni Moises, mga kasembreros, no, na kung saan ay dapat ituro natin sa mga anak. Kasi ito yung problema kapag inuna natin na ituro, mga kasembreros, yung kung tinuruan natin sila magtrabaho, mag-earn ng pera, no, pero hindi natin ituro yung salita ng Panginoon, delikado po yun. May mga nangyayari na yes, mahirap sila dati, tinuruan sila ng magulang nila na maging mayaman or mag-earn ng pera, tapos nung naging mayaman na sila, nag-aaway-away pa rin sila because hindi naturo yung Word of God, no? Hindi naturo yung pag-ibig ng Diyos, yung salvation ni Lord Jesus Christ, yung kanyang pangako, yung kanyang kaligtasan, and so on, no? About God, no? Hindi naturo. So, anong nangyari? Nag-away-away sila, kahit na mayaman nga sila, mga kasembreros, na dapat ay nagpapasalamat sila kasi may blessing sila at may kayamanang ibinigay ang Diyos, pero ang ending ay nag-away-away sila, no? Minsan nauwi pa sa demandahan, kahit magkapatid, mga kasembreros, no, ay nagdedemandahan because hindi naturo, no, yung salita ng Panginoon nung sila po ay bata pa, mga kasembreros. So maraming nangyari na ganyan. That is why kung may legacy po tayo na iiwan, ay yung salita ng Panginoon. So how can we do that? Kung may simbahan tayo na sinisimbahan, mga kasembreros, na Christian, ay okay yun, no? Maganda yun, mga kasembreros, the best yun. Pero kung wala naman, Bible, no, sa loob ng tahanan, kailangan may isang tao na mag-lead talaga at mangunguna sa pagbibiblia, mga kasembreros, pagtuturo, no, na pag-explain, pagpapaliwanag sa salita ng Panginoon. So, dapat consistent yon, hindi yun napuputol, mga kasembreros. So, araw-araw, gabi-gabi dapat, mga kasembreros, yung pagtuturo ng salita ng Panginoon. Kasi kung kumakain tayo 3 times a day ng ating pagkain or physical food, how much more yung spiritual food natin, mga kasembreros. Ang verse na ito nag-highlight ng kahalagahan ng actively passing down God's teachings and commandments to our children. So active siya, mga kasembreros, hindi siya passive. It emphasizes the significance of intentional and consistent guidance in educating the next generation about faith and values. We as teachers and mentors must instill these principles in our children, not just through words but also through our actions and daily conversation. So, yon, isa pa yung challenge, mga kasembreros, na dapat na ginagawa natin. Hindi lamang siya, ikaw nanay, ikaw tatay, sige, turuan mo yung salita mo turuan mo sila ng salita ng Panginoon. Pero sa sarili mo, pag sinabing mahalin doon natin ating Diyos na buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, at ang ating kapwa-tao ng kagaya nating sarili. Pero ikaw mismo may magkagalit yung mag-asawa, or may kagalit ka yung nanay mo, kagalit niya yung kapatid niya, yung magulang niya, and so on. So, hindi dapat ganoon, no, kasi you have to practice what you teach. You have to do what you teach, mga kasembreros. So parang ganoon siya, no? You have to practice what you preach. Kung ano yung sinasabi mo, dapat nakikita sa buhay mo, mga kasembreros. Hindi tayo yung follow what I say but do not follow what I do. So hindi po ganoon, mga kasembreros. Dapat follow what I say and follow what I do. So dalawa siya, no? Kung anong ginagawa ko ay sundin mo. Kung anong sinasabi ko, sundin mo. So ganoon dapat. Hindi yung sundin mo lang ang sinasabi ko pero yung ginagawa ko, wag mong sundin. So hindi po siya ganoon. Hypocrisy po yun, mga kasembreros, no? Sa mga Pharisees sa Biblia. Yun po yung term. At sila po yung mga taong maalam sa Biblia, maalam sa scripture, maalam sa batas, but they don't follow. And it's not evident sa kanilang mga actions. Reflecting on this verse, consider how you are incorporating discussions about God's commandments into your daily interactions with your children or students. Are you taking the time to explain the values behind these commandments and how they can guide us in our lives? Encouraging open dialogue and fostering a supportive environment where questions are welcomed can help deepen their understanding and appreciation of these teachings. So, kailangan may talagang tagapaliwanag, mga kasembreros, na kung paano ng salita ng Panginoon. Kasi, kunwari, bata yung tuturuan mo, tapos hindi nila alam, hindi nila maintindihan, mga kasembreros. So, dapat merong isa na kung paano talagang
makakapag-explain or makapagpaliwanag. Yung ginagawa ko dito, di ba, Bisaya. Bisaya sa amin. So, si nanay, si lolo, basta yung buong family, mga kasos, Bisaya yung aming Bible. So, doon ko rin sila in-explain, mga kasembreros. So, dati talaga nung bago pa ako dito sa Davao, ay Ilonggo talaga ako no? Kapag may mga malalalim akong nababasa sa Biblia na Bisaya, tinatanong ko pa kay nanay kung anong ibig sabihin. Pero yung general thought at general idea ay sa awa ng Panginoon at sa kanyang grasya, ako po ay isang instrumento lamang ay naipapaliwanag ko sa kanila ng maayos, mga kasembreros. So, very understandable naman ang salita ng Panginoon, mga kasembreros, kapag consistent tayo. Let's say 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, 16 years, 20 years na tayo nagbabasa ng Biblia. So, madaling nire-reveal na sa atin ng Panginoon yung gusto niyang sabihin, mga kasembreros. So, in Deuteronomy chapter 6 verses 6 hanggang 7, we find Moses imparting crucial instructions to the Israelites as they prepare to enter the promised land. So, ito yung time na papasok na sina Moises, no? Sa lupang pangako sa Canaan, mga kasos. These verses serve as a reminder of the importance of keeping God's commandments close to their hearts and passing them down to future generations. Deuteronomy, known as a book of law and covenant renewal, holds significant weight in the Old Testament, emphasizing the relationship between God and His people. Within this context, the Shema in Deuteronomy 6:4-9 stands out as a central declaration of faith for both Jewish and Christian traditions, highlighting the oneness of God and the call to love Him with all one's being. So, ganun siya, no? Ito yung time na kasama nila si Joshua kasi papasok na po sa lupang pangako, mga kasembreros. Ito po yung historical background nito. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up, highlights the integration of God's commandments into every aspect of daily life. So kasi sabi dito, pag natulog, pag umupo kayo, pag nasa kali kayo or nasa saan man kayo, mga kapag higa na kayo, so you have to talk about parang yung mga kwento na hindi namamatay-matay, mga kasembreros. So parang ganun siya. So ganun dapat ang salita ng Panginoon. Kasi kung meron kang ikukwento sa susunod na generation or sa mga anak ng mga kasembreros ay dapat yung salita ng Panginoon yun. Kasi ang salita ng Panginoon ay nagbibigay, all-in-one ang salita ng Panginoon no? Mga pangako, daily instructions, it talks about patience, tuturuan tayo maging patient, tuturuan tayo magmahal, no? Ano yung tamang pagmamahal, tuturuan tayo magpatawad, and i-reveal ng Diyos, no? Ni-reveal ng Diyos ang yung kanyang nature, yung kanyang pagiging maawain, yung kanyang kaligtasan ng tao, the greatest love ever told, no? The greatest story of love ever told, mga kasembreros, and so on and so on. So, all-in-one po ang Holy Bible. So, kung meron kayong dapat na ituro, no, unang-una sa ating mga anak, ay ito po ay ang salita ng Panginoon, mga kasembreros, na more than the wealth, no, more than the physical wealth, more than the material wealth, more than the properties, no, mga kasembreros, ay ang salita ng Panginoon dapat ang ating tinuturo sa ating susunod na mga henerasyon, sa ating mga anak, sa ating mga apo, pamangkin, and so on, mga kasembreros. So, ang mga properties, yes, mga ano yun sila, no? Blessing yun sa Panginoon. Pera, kayamanan, mga blessings yun sa Panginoon, mga kasembreros, when you use them to glorify and honor God, mga kasembreros. Pero pag hindi, ay yun na po yung may problema, mga kasembreros. Alright, so yun lang sa ating Word of God, ha? No? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and a sense of significant legacy na ituro yung salita ng Panginoon sa ating mga susunod na generation. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasamaras, and paalam po. I love you all.